Kada ilang klase. May I know if madungol ninyo kung tingog? Any confirmation? Yes po, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you na. Wait lang ha. So, akong i-discuss is traffic engineering. No? So, tamang talas na ibigan. Anyway, sige. Okay, traffic engineering. Before ta mag-discuss kay kaning traffic engineering man god, di na magod siya kanang more on objective type na. So napud ni siya solving. Pero yung solving kay di man nun tanto lisod na kay formula based ramang gihapon siya. So if memorize lang ka sa formula, wala man kay problema ning traffic engineering. So ato sang isgutan unsa ning transportation. So concept lang usa na first objectives. So pag may transportation meaning refers to the movement of people, goods. So di lang people na pati ang mga goods, pati po ang information. So appeal po dahil na siya sa transportation. So from one place to another. So it encompasses various mode of travel and infrastructure designed to facilitate this movement. So whether it is commuting to work, delivering goods to market, or traveling to a new destination, transportation is an essential part of our daily life. So again, transportation is referring to movement of people, goods, and information from one place to another. So there are several types of transportation. So the first common is kaning road transportation, kanang pinaagi sa kalsada, no? Railway transportation, okay? Air transportation, water transportation, mga barko, no? And we have also pipeline transportation kanang sa mga oil. So sometimes through pipeline na lang, no, ang pag-transport sa mga fuel. So these are the different types of transportation. With regards naman sa importance sa transportation, medyo common sense naman ni siya, no? Nga na siya economic impact, social connectivity, no, which is very obvious, access to goods and services, trade and globalization, tourism and travel, and also for the emergency response and disaster relief. And we have also environmental consideration. So these are the importance of transportation. Ako atong ilaylahon ang kanang road classification, no? Kay most of the time mo natong matunggan sa kalsada kanang mga national highway, secondary highway, primary highway, barangay road, yan sila na. So ato na siyang ilaylahon. So natay road classification in accordance with the first one, the surface course. So pwede may classify ang road according to its surface course. Pwede po by traffic volume, pwede siya by usage, o pwede siya by national importance. Okay? So upat na siya. Okay, surface course, traffic volume, usage, and national importance. Unahon na to ang road classification according to its surface course. So kanagong for example, ang road nimo kay kanang lapok lang, no? Like kanang earth lang.
So earth road ang tawag ana. So the earth road, this is the simplest form of road constructed by shaping and smoothing the natural soil traversed by the road line. Karon kung nabaka nimo na siya gravel and sand. So we can consider that one. Panganlan nato na siya og gravel road na. So maning sa mga kanang matug mga bukid-bukid no. So it is sometimes termed as all-weathered road and are used to construct farm to market road na. So manang sa mga bukid-bukid na. Farm to market road na. Which serves to connect rural and agricultural areas to market towns. So they are constructed from natural gravel together with insufficient amount of good quality of soil to serve as a binder. So gravel road. Karon kung buti na mo nag-aspalto, so we call that one as asphalt road. So frequently described as a flexible pavement. So mo ko na ginatawag na to nga flexible pavement kana naka-aspalto. Lahi pud tong na siya PCCP nya patungan nimo og aspalto. Um, Medyo composite na siya no kay sagol siya rigid o flexible. Ang asphalt pero mostly ko na jud siya kanang rigid. Bali ang aspalto kay ang purpose niya is for kuan lang maintenance para di lang maguba dayon ang PCCP. Pero kung aspalto lang like example base course asphalt dayon. So we call that one as flexible pavement. So it is composed of hot mix combination of bituminous material. Bituminous meaning asphalt na. So aggregate, mineral filler, and hydrated lime. Karon kung mo simintohon, instead na asphalto, simintohon nimo siya mo ng PCCP, no? The Portland Cement Concrete Pavement. So it is termed as a rigid pavement. So unang usually madungog nato nga PCCP, no? The Portland Cement Concrete Pavement. So it is composed of cement, fine and coarse aggregate, and water to make a concrete. So mo na sila ang upat na ka road classification according to its surface course. Then according to traffic volume natay tulo ani. So depende ra sa traffic volume. The first one is kanang heavy traffic load nga road. Ikaduha pag medium traffic load nga road. And ikatulo kay light traffic nga load. So it's very ko naman kanang masabtan naman nimo, di ba? Heavy, medium and light. So ang pinaka-importante kaning ikatulog, ikaupat kanang according to usage. Kani according to usage, sometimes we call that one as administrative road classification. Ang nag-classify ani kay ang DPWH. Okay? So nani sa ilahang kanang manual nila. So DPWH ni siya. So sila ang nag-classify ani. Okay? So according to them, roads are classified mainly based on the administrative responsibilities and jurisdiction of the agency concerned in funding, planning, construction, improvement, and maintenance into the following 5 classes. So, nasa 5 ka classes. The first one is kanang national road. Ikaduha, provincial road. Ikatulo, city roads. Kaupat, municipal road. And the last one is barangay road. Okay? So, muna sila, no? Ang nag-classify aning national, provincial, city, municipal, barangay, DPWH. Okay? Sila na ang sa administrative road classification. So ato ni siyang kanang i-define lang unsay kanang kalainan or sa national sa provincial, how will you determine na it's a city road, it is a municipal road, it is a barangay road na. So na ko'y visualization na ni dire para mas dali siya sabto no kay kung imong basahon mo ang kanang manual sa DPWH kuan mo na siya naka-text na. So ako na lang siya i-visualize na para sa inyo para mas dali siya i-interpret at the same time dali nimo siya tawag na kanang ma-compare ba no with each other. So ngani lang na ako ang presentation. So for example natay lugar dire no. So isa ni ka probinsya.
Nya napuntay laing lugar dire, another province. So, bali kaning mga tipak diri mao na iyang provincial boundary no. Kay isa man ni ka probinsya. So na siya provincial boundary. Like kanang sakop lang niya ba. No? Okay? We call that one as provincial boundary. So kada province naman dyan na siya ay capital, di ba? So pangalan na na o kanang capital nila. Provincial capital. Okay? Provincial capital. Moro na siya kanang Davao del Sur. Nya, like itong Davao City no mo na. Yes, naka-record ni. Send lang gyapon ako ni niya. Pati kaning module. Pil gyapon. The same sa katong gipang send ako sa official GC. Okay? So mura yan no, Davao del Sur. Yan ay Davao City no. Lahi itong syudad na. Pero sulod pa ang Davao City sa Davao del Sur. Dako jud ang provincial. Okay, so natay provincial capital. So karon okay, natay mga ano dire kanang ginatawag nato nga municipal town. Di man jud tanan province, di ba? Sa isa ka probinsya, di man jud tanan syudad tanan, ha? Na mo jud portion na nga municipal pa, no? Ano uban syudad na, nalambo na. Pero dili tanan, di ba? So natay mga municipal town, no? So sometimes sa town pag mo boom jud siya, so, may mga siya syudad kaya no? Pag wag naman na sila ay kanang standard nga kwaon para mahimo siya og syudad. So anyway, nana kay municipal town. Na sometimes we call that one as poblasyon. Okay, poblasyon. So butang nato mo ni ang sakop sa usa ka municipal town. So that's why nana siya mga sakop no. So kanang boundary niya, for example, kani nga municipal town. So mo ni ang sakop no. Kani nga municipal town mo ni ang area nga covered. So mo po diri ana. So we call that one as municipal boundary. Like kanang sakop lang niya. So mo po diri na napuntay mga town dire na. Yan. So sa isa ka taon na kay kanang ano po capital dyan nila no. So na kay mga municipal boundary na mo na iyahang cover. Then ibutang na ako nga kaning provincial capital is medyo lambo na siya. So daghang tao no. So kadugayan may mo sa syudad na. So butang na to that is the urban area of the city. So meaning that would serve as your city boundary no. Kay lambo naman daghay tao, daghay trabaho no. So ginaadto sa mga tao kay nada ng trabaho. Okay? So we call that one now as city boundary. So karon kung mubuhat kag dalan nga mo connect no sa mga province, sa mga municipal town. Kana. Unsay tawag nimo ana? Muna imong ginatawag nga national road no. So kumbaga that is the main truck line system continuous in extent no. So like wa na siya bugto no. So meaning kung makalabay siya og kanang tubig but nga ni magtulay na. Nya dala na pod para sa next na pod na mga lugar. So kumbaga continuous jud na siya, wa jud na siya putol. So meaning katong tulay nga imong gitarok apil na siya sa national road. No? Kay bali pag may national road dili lang na siya particular nga highway pati ang bridge no kay ang road man god is medyo mas or national highway no. So basta kanang kani magong national highway or national road dili man gud na siya kanang PCCP lang ha. Pati ang tulay nga yang part no apil po na siya like kumbaga continuous din na siya the main truck line system sa kalsada. So mo nang mo connect sa atong mga probinsya pero makadto ta sa from certain province to another province. Okay, national road. So karon gikan sa national road moadto ka sa mga municipal town ha. Di ba municipal town man ang itom nila. So kana or municipal town to municipal town. Kana municipal town to municipal town or national road to municipal town. So unsay tawag nimo ana? So since kanina mga dalan kay sulod siya sa usa ka probinsya kay mo connect man siya kanang mga municipal town to municipal town.
So we call that one as provincial road. Okay, within kana siya nga kalsada is within a province connecting municipal towns. Provincial road. Okay? So di ba dali kita man na, no? Sulod siya sa usa ka province, mo connect siya mga municipalities. Provincial road. Okay, how about if for example kanina, kani nga kalsada mo connect siya padulong sa public wharf, no? Kanang pantalan, no? Pantalan. Unsay tawag nimo ani? Provincial road gyapon, no? Okay? Padulong sa pantalan. So, kumbaga, extending to public wharf, provincial road. Katong mo connect sa railway station. Provincial road gyapon. Okay? So, extending to a railway station or katong project ni ano ni kanang sa mga provincial council, no? Gobernador ba na, no? Kanang sa mga province. So, project ni ano ni Gob. So, provincial road. Okay? So, designated as such by Sangguniang Panlalawigan, Provincial Council. So, kanang funded by the province na Provincial Council. So, that is also considered as provincial road. Okay? So, I hope klaro, no? Ang national road o provincial road. Okay. So, ako lang sa to tanggalon kay medyo daghan na kayo yung mga lines na medyo gubot na tanawan. Okay, napatay, di ba, 5 man to, no? 2 pa lang atong na ingon, na. Okay, how about kung nakadiri syudad, na kanang pula ba? So, di ba, syudad man na, no? So, meaning city na siya, no? So, kung na kayo mga kalsada within that city, kana. So, we call that one a city road kay naman siya sulod sa syudad, no? Like, nasa syudad ba? So, city road ang tawag dyan na. Though within province siya, pero since syudad naman ni siya, so city road yun ang tawag na. Okay? Kumbaga, within the urban area of the city designated by the Sangguniang Panglungsod or the City Council. So, what if, example, ingon ani, focus lang ta sa municipal town. Di ba, municipal town man eh. Munisipyo ba, na? Yeah, munisipyo. Focus lang ka dira, na? Kung na kay, we call this one as the population area of municipality, na? Kay municipal town, meaning population na siya, na? So, kung sakop na niya, we call that one as population area of the municipality. So, meaning, ang kaniyang boundary, we call that one as barangay boundary. Okay? Barangay. Kumbaga, barangay ni siya, no? Kaya mga bukid-bukid ba, no? Okay, so barangay na siya. So, karon kung na kay mga kalsada diri, kanang within sa population area sa municipality, unsay tawag mo na? Ito nakuha ninyo ang idea, na? Within sa province, within sa city, within sa municipality. So, pag na kay mga kalsada dira, we call that one as municipal road. Kay kalsada man siya within the population area of the municipality. Okay? So, I hope klaro na, no? Dali naman siya i-differentiate kadugayan, no? As long as, so, ang nag-define na ni kay ang DPWH siya. So, di ni siya gikan sa ako. Pero kaning figure, ako lang ni-visualize, ano? Para mas masabtan siya. So, within population area of the municipality designated by the Sangguniang Bayan or the municipal council. Okay, klaro? So, muna ang city road and municipal road. Muna lang difference. Okay, how about if na kay kanang, di ba naman kay kalsada nga, example, muna yung barangay. No? So, napa kay mga kalsada nga ma-extend na ba? So, ang tawag ni mo na barangay road. Okay? Kana siya. Kanang outside siya sa population area of your municipality. So, like, mo-connect na siya dito sa mga, unang ginatawag na ito nga farm to market road. No? So, barangay road, no? Gagmay na siya kalsada, which is outside sa population area of the municipality designated by the barangay council. Okay? So, I hope klaro to siya. No? So, barangay road po na itong tawag pag kaning mayon ani na. So, kanang extension lang sa imuhang mga provincial road na. Kanang kung magsuong-suong sa mga kanang suok nga lugar, no? Kanang padalong sa mga bukid-bukid ba na?
Kay medyo lambo-lambo man siya kay municipal naman. So na mga di ba na medyo portion niya kanang remote area nga kanang dapat na sila kalsada ba no? Kaya so nila pag adto sa highway. So na na sila mga kalsada na. Sa atong tawag ana kay barangay road gyapon. Okay? So that is also outside sa urban area of the city gawa sa city designated by the barangay council. Okay? So I hope klaro to siya na municipal road, barangay road, city road, national highway, provincial road. Okay? So naputay for example na kay mga magsuong-suong na mga kalsada na. So napud dyan na siya kanang kanang ginatawag nato nga ano tawag na niya feeder kanang musuong pa jud no sa kanang mga kanang sudlonon jud kay nga lugar no amo na siya no acts as a feeder or a farm to market road. Barangay road gyapon na siya. Kay luoy pod no kung example kanilang. So kanilang sila how about tong mga namuyo diri ana. So baktas pa sila na layo kayo no. So botong but nga nimo kalsada no. Buhatan nimo kalsada. So mo nang mag-act as feeder or farm to market road. Actually barangay road is farm to market road. So at least dire-diretso na so magmotor lang siguro na or tricycle. Dito makaabot sila dire. Forget sa name niya. Okay, so mo na ang difference sa barangay road. So medyo taas ang definition sa barangay road. So ang tawag na to ani kay conceptual road network by administrative classification which is the DPWH. Okay, katong ikaupat katong according to national importance. So medyo kanang kung yung kag national di ba mas dako man si DPWH na. So abi nimo kanang pag national importance si DPWH na. Dili na mao no. Basta usage DPWH na. Mao ni sila mga national highway, provincial road, city road, barangay road na. Pero pag according to national importance, we call that one as functional classification. Okay, kanang according to national importance, functional classification na siya, no? Dili DPWH ang nag define ani. Okay? Kanang according to national importance. Ang nag-define na ang DILG. Pero kung yung ka national na winimog ko ano, kanang DPWH, ayaw ka palipatan na. Ang nag-define na ni kay ang DILG. Okay? Sige, ito na isugutan. So, according to national importance or the functional road classification, which is ang nag-define ang DILG. So, for planning and developing an efficient road network, roads should be classified according to importance and the character of the service they are intended to provide. Na. So, roads are classified into the following 5 classes. Gapon, na? 5 classes. So, diri na mabalaan unsay difference sa highway o street. Di ba naman tayo street? Yan na po tayo highway na. Unsay difference ano nila na? So, ang tubag ana kay kaning si functional route classification. Okay, mo na ang 5 classes according to national importance or functional road classification. The first one is kanang ginatawag na to nga primary major roads. Ikaduha, secondary major roads. We have also collector. Ang mo itong gayina na. Collector do siya katong may mga sanga-sanga. Kay ang ilang trabaho is mag-collect o kanang mga sakyanan. Then feeder roads katong musuong ni siya, katong farm to market road. So mo itong mukuhag mga tao no kay manakay nya motor na lang. Nya magtapos sila sa collector road. Nya kana ang collector road moagi sa provincial road or sa pana municipal baka I don't know. Or padulong na baka sa national highway na. Kasi ang function is mag-collect. Ang feeder is mo suong no like siya yung mangulikta. Then we have streets. Okay? So, ang kaning major roads, so kumbaga primary, secondary, those are major roads. Pero napatay actually sa uban,
na po sila kanang natawag nga tertiary o pangtulo na. Pero usually kung atong tanawon ang ilahang tawagan na kanang manual dyan, kanya ramang lima. Pero maka-encounter tag word nga tertiary na sometimes. Anya kani mga collector, feeder ug street mga minor roads na sila. So kumbaga ang dalan di ay kay gamay ra na siya, minor road lang na siya. Pero kanang highway is medyo broad na siya nga term. So mas dako ang highway compared to street. So dili na sila pareho. Excuse. Okay, kanang national highway that is your primary major roads. Ang kanang imong provincial road that is your secondary major road. Pareho ra gud gyapon, no? Dahil lang jud sila pangalan, I don't know. So anyway, dahil lang sila pangalan. So kanang mga provincial road, mga secondary major roads na sila. So kani mo ni siya ang tig-collect, no? Kay mo ni tig-suong nimo like na mga pasahero dire ana no? Sakay mga sakyanan, kaning mga tricycle or mga balhabal waka ano. So abot sila dire magtapok. So mo ning collector, no? That's why it's called collector or distribution road. Then kani sila mo ning feeder kanang manguha lagi mga pasahero, no? Kung nagibutang nato siya kay para mga pasahero diri mga tao namo sila access ba, no? Hindi sila maglisod og moadto diri ani nga kalsada. So we call that one as feeder road. Ang street asa na siya? Nana siya diri sa municipal. Na? Kanang municipal road, di ba? Municipal man kay within the population area of the municipality. So street atong tawagan na. So kumbaga municipal roads are streets. Pero kaning mga city, kaning sa mga syudad, ang syudad ang grabe ka gubot jud, no? Kung mag-BILG ka, di ka balon sa mong gamiton. So it could be secondary major road, it could be collector road, it could be feeder streets, no? Di ba napunta sa diri sa syudad, no? Diri sa Davao. Namatay mga street po diri, no? So kung syudad ka, medyo dili jud okay ang ano. Pero anyway, sila na bahala na, no? So makita nimo nga kani street ni siya ana-ana no? Pero sa syudad kay medyo gubot jud, no? So na siya street, na siya feeder, na siya collector, na siya secondary major. Pero malabo mag primary kay primary is the national highway. So at least kabalo lang tani, no? Nga natay mga road classification according to DILG and according to DPWH. Okay? So ako sa check kung napo mo. Okay ba? Klaro ba? Nasabtan ninyo? Yes, sir. Okay, thank you. So, kung lang sa to, kanang before ta mag-solve na. Is pa lang mo. Knowledgeable lang ba? Okay, natay ginatawag po nga Central Business District. So far sa Davao, daw pa lang nadre, no? CBD. Pag nanagani CBD ang usa ka lugar, grabe na dyan nakalambo. No? So that's why na naman tay CBD din na sa Davao, pero ongoing pa, no? Dili pa siya kanang global township na. That is CBD, no? Kanang Central Business District. Pag mo kag CBD, nana siya sa urban area of the city, na. Kuha na siya kanang business center. Kumbaga daghan tao nagtapog dra ng high density population. So sometimes kung walay CBD ang sa kalugar kanang downtown no kanang ginatawag nato nga daghay tao. So murag mag-act siya as CBD pero dili gyud na siya CBD. Lahi gyud tong CBD, lahi po tong downtown. Pero mura siya downtown, no? Ngayon na, di ba? Bus may downtown daghan tao. So a CBD is a central business district which is the commercial and business center of the city. Kanang kung nasa sariling eskwelahan, nasa sariling mall, pwede na ka dimuhawa ba kay nadra tanan, no? That is the Central Business District. Nasa sariling sakyanan dra, no? Kalsada, nasa sariling kalsada sa ilang syudad, no? Ingana ka advance. Kung nakita na mo sa plano dira sa sa Global Township, ang ilang ingon dira kay kon mo daw no? Electric train mo daw gamiton dira. So it contains commercial space and offices, and in larger city will often be described as the financial district. So geographically, it often coincides with the city center or downtown.
So murag somehow inya na siya no, downtown or sentro no sa syudad. Pero lahi jud ni siya. So diri sa Davao lang akong isgutan na para mas ma-relate na masabtan nato ang CBD. So kanang Global Township na, kanang ongoing karon. Dira gani karon kay mga open ang ilang mga ano, mga restaurant dira. No? Doon ako nakasuroy mo dira, suruya ra guna ninyo. Gwapo ngayon. And then also the Davao Park District. So mo ni siya ang kanang sa Davao Park District na. Na daw ni siya sa Daco-Daco. Kan ni dire. Suroy dire. Atong tanawa na siya, atong tanawa sa area. Kita pa stress ang video. Tanawa na to sa daily. Sa daily. Sa video world na siya. Hindi ko ating Okay, so yun na siya. Dito sa Global Township. Nakita na mo ani. So muna yung Davao Global Township. So this is 22 hectare nga state project that is set to transform the Davao Golf Club into a thriving central business district. Atong tanawon. So na to ang DGT. Ang anong gisgutan nato ning DGT, kaning DGT, kaning CBD. Kay for example magod sa usa ka region na kay urban, di ba? So na kay urban, no? Kanang urban meaning syudad man na, no? So meaning kaning nasa gawas, mo mong mga bukid, di ba? Rural. Okay, sa urban ay okay, sa urban na jud kanang grabe jud ka
kanang lambo na no, mo nang city. Nya sa imong city na siya center niya, kanang ginatawag na to nga CBD. Sa mo na siya. The Central Business District. Kung imong i-kuan kani mo na siya imong rural no. Meaning mga bukid-bukid. So atong tanawon ang kanagong density sa population ani. So nadiri ang pinaka peak ang center sa syudad no, the CBD. Singa na. Singa na yung population. So kung nakadiri sa mga bukid-bukid, so gamay ang tao, di ba? Gamay ang tao. So magka-increase ang tao. Sabot na pag-abot nimo diri sa CBD, nadiri ang pinakadaghan nga tao. No? So anyway, pag open na, di man dahil na siya dire-diretso. No? Pero kadugayan mo, siya dyan ang pinakadaghan o population. So in terms of population density, nadiri ang pinaka-peak. No? So karon kung daghan ang tao dira mo sulod ang problema sa kalsada na. The density reduces as the distance from the CBD increases. Mato ko ingon gay na. Nga kung mulayo ka sa syudad, like nana ka sa bukid-bukid, mo tong gamay lang ang tao, di ba? Kaya mo gud ang trabaho na. So the density of population is maximum near the center of the Central Business District. Siyempre, no? Ang daghan ng tao dira. So muna mo ang city center. So na kay rural, then na kay urban area. So daghan jud ang kanang sa urban. Daghan ang population. Pinaka-peak is the CBD. So tungod sa kanang daghan ang population, unsaon ni mo na pag-cater na ang mga tao, no? So magka-problema ka karon sa kalsada. So it needs proper management of the traffic. So dira mo sulod ang kanang ginatawag na to nga road patterns. So ato na hisgatan karon road patterns. So the Central Business District, so muna itong mga different road patterns. Ako lang siya i-wrap up ha. So rectangular pattern, radial, hexagonal pattern, linear pattern. So these are kaning road pattern, ang purpose yun na niya is proper management of traffic. So para po din siya sa mga kanang lambo jud nga area na kanang daghang tao no, so manage nga na kanang nga tao. So kaning rectangular nga niya ang itsura. Ang murag blocky nga style. So makita nimo diri na kay Central Business District, sa main road, na mga junction. So mana siya. So mura yunanin na siya na. Okay, tanaw nimo sa wheel map. Sige na yan dagway. So we call that one as rectangular or block road patterns. Ikaduha is ang grid. The same lang gyapon sila. Pero dagway. So mura yunanin. So mura gyapon siya block na sometimes kaning grid kay ginatawag na to block road pattern. Ako lang siya i-iko na kanang pagpaspasan gamay. So ang radial, star or circular, ingani ang dagway. So na kay Central Business District 3 so ingon na ni iyang kalsada na siya mga ring road, then na siya radial road. Ayun na ni. Okay? So next we have the radial or star and grid. Pero ra gyapon pero ano siya dili pa circular. Ayun na ni siya mga polygonal. So radial ni siya unya na kay mga grid. So yan na. Then we have also the radial star and block. So kani kay naka-blocky po siya. Pero wala sila concept na. Then we have hexagonal. So pa-hexagon ayan dagway. Okay. Then we have linear. Linear kanang kilid sa kanang dagat. Okay? So sea or ocean, mga coastal road may una na. So ano siya? Linear road pattern. So naka one direction na siya. Okay, aside aning mga ingon ani, these are solutions sa mga traffic ungkod na proper management of traffic. Naputay ginatawag na mga axis and detour roads. So ang axis and detour roads sa kalainan nila. So again, this is also another traffic management control na to. So in planning, the construction work care must be taken to see the alternative routes or temporary deviation are provided for traffic using the route. Okay, the axis, it is a local road running parallel to a higher speed limited access road.
So it is used to provide access from a private or a public road or a highway to a land use enterprise or conservation measure or to a planned land use area. So mo na siya kanagong naidagat dire na. So gwapo unta to kung walay kalsada padulungan ang dagat so medyo ano kanang sayang ba na sayang siya nga naa siya nya di mo siya ma-access ba kay way kalsada na. So yung buhatan mo kalsada. So mo na siya ang access road na. So that's why one example of access road is the coastal road. Kay para ma-access nimo ng mga dagat na makapanagat ang mga tao no kay namin na may kalsada na. Okay, so for example, this is your primary major road na. Yan ay dagat na. So para ma-access nimo ning area kay may kalsada di mo ma-access na. Possible nga may bukid pa dire na. Sagbutan pa na. So sayang pud ni siya na nga resources kung di mo ma-access mo tumubuhat og kalsada. So we call that one as access road or the coastal road no kay dol man sa coastal. Pero anyway, ang access kay daghan siya kanang general siya nga term no. Like kung gusto ka mo provide og access ana nga certain resources, buhatan nimo siya kalsada, then we call that one as access road. So in this case lang sa example is the coastal road. Okay? Klaro na. So that provide access to a planned land use. Example, the coastal. Oh, how about the detour? So kanang detour, yung purpose kay mo divert og traffic na from any existing roadway whenever the construction operation block the flow of traffic. So may tabo lang ning detour road kung naay nagtrabaho sa kalsada. Like giblock sa ang kalsada kay na nagtrabaho, nag-repair ba kag tulay, I don't know. Nag-repair ba kag kalsada. So we call that one as detour road. So di pud pwede nga na payuban niya mag-repair kalsada pero dira aga pagihon. So kana jung kanang dili na nimo siya pagihon dito siya agi sa lain nga kalsada na. We call that one as detour roads. So they are to be maintained so that they will have sufficient durability to remain in good condition and carry the required traffic at any weather condition for the entire duration that the detour is required. So pwede ra pud nimo siya tanggalon and okay na ang like na nag-rehabilitate man ka na. So pag ma-okay na ang kalsada, pwede na agihan, pwede nimo tanggalon sa detour road. So kumbaga detour is temporary, pwede pud nimo siya i-permanent depende sa sabot ninyo sa DPWH. Kaya DPWH pa ni mga yunanin ang mga project. Kumingon si DPWH sa contractor nga, steady na lang na, no? Bayaran na lang na mo nag-appeal. So, pwede siya permanent. No? Pwede po siya tanggalan. Kaya ang purpose niya is para i-divert lang traffic kaya na ay nagbuhat or na ay nag-construct no? Or na ay nag-iayo. Sampulan na kay ngunanin na, for example, na kay mga existing road na, naka existing bridge kana na sa natulay dira karon nagub-an ang atulay ang kanang example is particular dira sa Talumo Bridge na so ako na lang siyang gi-visualize pero mo ning natabo sa Talumo Bridge na kanang Talumo Bridge man gud kay grabe na mong crack ana pero karon okay naman na fix naman namo na isa man ko sa mga um, engineer po dira na kanang sa Talumo Bridge sa pag-rehabilitate na mga na okay naman na pero daghan kay na cracks. So mo tong na desisyonan nga kung pwede ayuhon na no before napay madisgrasya na. Kay daghan na jud kay siya cracks, labi na siya kasag. Obvious na kayo yung pagkasag. Pero kung yung tapad, walay problema na. Bakal na to. No? So walay problema na. Kanila jud siya kay grabe na kasag. So mo tong na meetingan. So under ko sa dinong ko under sa DP na under ko sa contractor nga site. So mo tong na meetingan kung unsa pa daw hulaton no kung maghulat ba ta nga nay madisgrasya or sugda na siya payo so mo to ang na-awardan og contract atong akong amo so kung may nitiraan ni kaning Talumo Bridge so daghan kay may mga gibuhat dire na so isa jud ato kay akong amo kay dato man gayo mo tong issue man jud ang asa na pagihon ang tao di ba so mo tong napugos ang akong amo og palit og kay na may existing road diri ana. This is actual jud nga problem na. So na existing road rin mga tao dire no, hapit patatibbason sa mga tao dire. Kasabot nga trabaho lang na. Sabi nila kanang nga na sa trabaho na. Ang engineer na ka. Ang pagtuo na imong mga tao kanang mga namuyo dire na may mga namuyo gud dire na.
Kaya na may riprap dire na may mga tao din mo yun. No? Nya kay mo taro kon mig kalsada dira. So maigo ila mapagan nila mga balay, mga suko na sila. So akong gitubag sa ila kay ako may lang kasabaan. Tumuana ako kung na may reklamo sir. Adto na lang mo sa opisina na, ubanan ta mo kung na may reklamo. Kaya ako dire na narbaho raman ko. Igo raman ako i-execute ning unsay nasa plano na. So mo to kay mga utukan na pud gamay. So nakasabot ra pud sila na. So magsabot mo na sila kung yung na narbaho lang ka na. Di man ako ang pahawa sa inyo dire. Yung mga suko dyan na sila the first place na. Ubanan na yung na mga ingana. Nakahasol ko na ning kuan kanang mga projects syudad kay na media no. Pinakahasol dyan na no. Kung pwede pa lang gani naka sa bukid-bukid no kay walay media. Pag naga ni media na dili jud pwede magpa kanang magpa mali-mali ka dira no. Di ba pwede yung palangan-langan ka kay na media lagi no. So ikaw engineer nya na syudad na media nga nagabang na hasol di kay samot lang ngayon ani. Kalsada no. Tulay sa sulay sa amo kayo siya. So mas maayo yun ang nalang ka sa mga bukid-bukid no kay wa pa reklamo dito may media. So kana lang medyo hassle pang media ani isa pod sa mga constraint kay hassle ang media aside sa mga tao nga maligsan. So mo tong gibuhat gipalit ni siya no. Kani nga lote diri bukid pa ni siya munang giupawan na mo ni diri. Nya ni buhat mi kalsada diri. So we call that one as detour roads. Mo nang detour roads. Ay na may mga tao diri no. So kani buhat na mo kalsada no. Ang among gibuhat diri nga tulay kay tulay ng Pangulo lang. Kanang Billy Bridge na. So ang term ni mo na di magud ka sa sometimes magamit ang uban engineer og kanang Billy Bridge nga term Bailey. Pero kasagaran madungog nimo kay tulay ng Pangulo no. Pareho na sila Billy Bridge. Kana na siya ang ganagong basta ka i-search na ninyo Billy Bridge. So bali nagbuhat mig dito road dire. So bali temporary na tanan pero nahulog man nga na permanent di siya kay gibayaran man sa DPWH ang kani akong amo. Nag-request po sila nga i-kuha na lang daw, i-permanent. So na Billy Bridge sila. No? So mo na ang kanang dito roads no. So imong i-divert kay na ay nag-ayo dire no kay subject for repairment. Okay, so I hope klaro na no ang dito roads. Then napod tayo kanang ginatawag nga bypass road. So isa po ng bypass road. Kanog na mo ng bypass na. So ang bypass road kay another kanang traffic management no. Other term sa bypass is diversion road no. So sometimes ato madungog kay diversion. Okay? So ang bypass around communities are countermeasure aimed at improving safety and reducing the volume of through traffic inside the community. So in the Philippines, this is common practice particularly around the countryside. It is alternative countermeasure discouraging traffic to pass within the community. Di ba kapansin mo ng lugar nga kanagong agihanan jud kuan ba kanang kay wa may choice lain na like siya may agihanan. So mapugos og agi ang sakyanan na. Unya kay daghan minamuyo. So daghay community ba. So mo tong daghan siya yung mga hams no kanang nay mga hams tungod na kay daghay tao nga namuyo no. Mo nang purpose ng mga hams no say sometimes ang uban but nga nalagligid na ilang pabut nga nagligid or sometimes but nga jud kanang pasimintuhan jud ham. Okay, so murayon na ni ba na? So kani nga kalsada gihanan jud na siya na. Like walay choice ang mga sakyanan mo agi jud siya dira. Nya daghan mi namuyo. So kung daghay mamuyo meaning may mga bata magtabok-tabok no. Di jud ka makapa high speed dira. So medyo problema na siya no. Kanang traffic ba na no pag yun na maginahina yung tao no. So di jud ka pwede magpa-sutoy-sutoy dire na. Mulagpot jud na may mga ham. Kay mga na daghay syudad na mga ham na lupad jud dire na. Ay jud yaga-yaga dire. So mo to magpahinay-hinay ka no. Kay number 1, di po ka gusto kapatay kag tao dire no. So ang solution is mo bypass ka. Okay? So mo tong mubuhat kag kalsada dire na. We call that one as bypass road. Okay? So mo na ang solution kung may mga yunani nga instances na. So mo na siya ang bypass road or diversion road. Okay? So I hope klaro na siya. Then we have also kanang term sa highway. Ano siya no? Bypass road are designed to divert through traffic away from the city or municipal business center. Okay.
especially kanang mga daghang tao, no? Mga business. Ang last term nga itong madungog sa kalsada is the expressway. Kaning Davao naunta ni expressway, no? Kaso na wala namang good si Digong. Nya lahi mo ni Poli, no? Abot no kung napumoy ko no kay basing na yung mga BBM sa inyo dire, no? So ako na lang keep ako ang opinion, no? Sino BBM dire? So ako kay Duterte ba ko, no? So kanang expressway mo na yung controlled access highway na. So naunta atong ano dire. So kaning expressway is our arterial high standard highway na. So kanang mga arterial roads kanang sa laing nasod man ang term na. Diri sa Pilipinas expressway ratong term na. So this is our highway with control access kanang may mga traffic lights na may nanagot. Normally with interchanges, na mga interchanges, especially the interchanges na. Kana siya. Kana kung mag Cloverclough na siya. Kanang na mga design ng kalsada ba? Na? Pag nalagay mga design ng kalsada nga unique kayo, expressway na dyan na. Hindi na dyan na siya normal nga kalsada. So, may include facilities for living tolls for passage in an open or closed system. So, na po yung mga toll, no? Dito sa Pilipinas, ang naa is the NLEX, the North Luzon Expressway, and the South Luzon Expressway, the SLEX. Both of which were built in the late 1960s. Pero na po ng Cebu, no? Katong gi-feature ni Slater Young. Expressway yung po to, nasa Cebu. Dito sa Davao, naunta lagi, na? Kaso, wala na ni na fan, wala na gitagag fan. So, naundang ni siya. So, nga ni, actually na, nakaplano na jud na siya. So makita ako na tanaw ng plano no para makita ninyo unsa day expressway no. Pag nay mga yun kaning interchange type na siya Diamond interchange type T Diamond nga na ba no. Mga unique man no. Na siya partial Cloverleaf interchange. Kana ni mga design ng mga kalsada no ka pabantay ng mga interchanges with kanang mga yun yun. Kaya may yunani ba, no? Kanang kabantay mo yun yung mga kalsada. Expressway na, no? Pag yunani ng mga design. Parang may yunani ba, no? So, di na siya normal, no? Expressway na siya. Okay? Lumiyan yan yung kalsada. Hindi kita tanawon sa aerial view, pero kung nakadiri, di mo ma-appreciate na. Pero ang aerial view, ma-appreciate mo siya. So, muna yung mga expressway na, may unanin ng mga kalsada. Okay, so anyway, lang kita hudugayan niya. So, mo to, na? Okay, ito ta sa solving na part. So, di na ta sa solving. I think, mora man siguro to, ang in terms of kanang mga concepts. Mga objectives na antes kailangan ta. Inom sa tubig ito. Okay, solving, na? Sa solving na ta nga part. So, the first one, kaning ginataw na to nga fundamentals of traffic flow. So, kana siyang mga time mean speed, space mean speed, capacity, density, wala sila, no? Yung mga term. Okay. So, for example, na kay kanang kalsada, na? So, buta na to, ang imong starting point sa kalsada, kay buta na to. Pero kung ano ni siya, segment lang ni siya, ha? Dili siya kanang tibok kalsada, ha? So, segment lang ni siya, certain section sa usa ka kalsada. So, bali, kuan man ni siya, kanang naga-study ka, no? Traffic study. So, na kay starting point A, nya na po kay starting point B. So, na kay palabyon diri nga sakyanan. So, kani nga sakyanan mulabay, so na siya velocity na. Kanang velocity mismo sa sakyanan, kanang yung velocity mismo ba na? We call that one as spot speed. Kanang iyang mismong velocity. So, na po kay another sakyanan dire, na po siya velocity niya. Katulo, then ikaupat, no? It could be daghan pa, no? So, kung yung buhaton na kay
imong ikuhaon nilang sum, isahon nimo sila nya i-divide nimo sa pila sila kabuok na. So makuha nimo ang average velocity. So kanang velocity, we call that one as the time mean speed. Kanang average. So sa traffic engineering, ginalabel na nila og kanang U. Ang V nila kay U. Okay? Yan T stands for time. So this is basically arithmetic mean lang sa speed of the vehicles passing through a point during a given interval of time. Okay? So, inga na lang. So, sa traffic engineering, nga itong makita nga formula, nga ni ka pagkaway klaro ng formula na. So, gubot-gubot lang na. So, kanina lang, para mas dali siya tanawan. Time and speed is just simply the average. Inga mo ilang dagway na. So, ako lang itong gibutang. Pero, inga na lang, para mas dali siya timanan. Okay? So, akong pulihan, ha, in terms of U na tanan. Ha? Kay U magoy gamit ni traffic engineering. So, kumbaga, for a given series of spot speed, so, di ba, mga tayo ng mga spot speed na. Kung kuha mo ang reciprocal na niya, like 1 over u1, 1 over u2, so imo na po na isam, imo na siya equal sa, so bali mo na ang summation of y, 1 over sa individual spot speed. So pwede mo siya equal sa n over the space mean speed. Kanang US diri kani siya. Space mean speed ni siya na. Lahi po tong time mean speed, lahi po ning space mean speed. So that is n over space mean speed. Ang n stands for the number of vehicles. Like pila ni ka vehicles. So in this case nakaipat ka vehicles. Okay? Pero kani siya, we call that one as space mean speed. So that is the harmonic mean speed. That is the average speed of the vehicles occupying a given length of a road at a specific time of travel. So ang time mean speed, matik no, average lang sa tanan, average lang sa mga spot speed kanang velocity jud sa sakyanan ba nga nilabay. Ang space mean speed kay medyo unique ni siya. So ingani yung formula if ang given kay puro spot speed. Pero naputay tulo mo guni ka formula ang space mean speed. The next one is for example given ang time na instead na velocity ang time ang naa ba na like ang time nga nilabay si si sakyanan dira sa A time nga nilabay siya and time 3 time 4 kumbaga na yung mga lain-lain sila time. So imong buhaton na ni para mo-compute nimo si space mean speed, imo lang kuhaon nilang average time. So kuhanin mo ilang average time, no? So imo lang i-add tanan then divided by the number of time. So bali ang formula nga gamiton kay very simple, velocity times time. So kung nakay distance nga given, velocity, ang imong velocity ani kay mahimo og space mean speed. Kaya ang tini mo diri mahimo og average. So imo lang na i-sum up tanan divided by the number of sakyanan so nakay t average. So in this case, imong gamitan lang nimo kay time kay dahil magag time. So imo nimo siya average. So ang velocity may mo siya og space mean speed. Then nakay distance nga given. Okay? So nga na naman. So for a given series of time of passing. So muna ang time of passing. So muna ikaduha nga formula sa space mean speed. Ang ikatulo nga formula niya kay kanang ang given kay ang distance na. Like for example, na distance okay nga na travel ang imuhang sakyanan na like kani nga sakyanan na siya distance nga na travel say D1 na siya D2 na siya D3 na within this segment ha kaning within this segment so within this segment naka-travel siya og D4 so during sa imong time sa pag-record so mo lang buhaton kay since na kay series of distance traveled within your segment. So yung buhaton, kay kung ano po din mo ang average. So, the same formula, velocity equals time. So, since ang distance ang naa, so ang imong buhaton na ni, ang imong distance, ang imong kuan og average. Kung imo nimo siya average, so ang imong velocity mahimong space mean speed. So, di ba, dali kita siya timanan? Distance is equal sa velocity times time. So, imo lang kuhaon nila hang sum, then take their average, we divide it by the number of vehicles. So, na kay the average. So, imo na siyang gamiton, the average, so the velocity become the space mean speed.
So mo na ang tulo ka formula sa space mean speed. Okay? Sige. So aside ani naputay kanang ginatawag nga flow rate. Flow rate or the volume of traffic in Q. So kumbaga kaning flow rate usually wala man nato nga flow rate siya kay ang naa ka is the period of time. Okay? So kumbaga na period of time between A to B. So buta nato na sakyanan na nga mulabay within the segment A and B for a certain period of time. So imo nang ipon pila ka sakyanan dire. So kumbaga ipon lang nimo kung pila ka sakyanan within that period of time. Yeah, divide lang nimo sa specified period of time. So that is your flow rate. So kung na 5 ka vehicles over tawa na 5 ka vehicle over 5 minutes, so na kay 1 vehicle per minute. Ngayon na naman. So that is flow rate. Kumbaga ang iyang unit kay vehicle per minute, vehicle per seconds. So depende na sa unit. Karon kung ang given kay distance, di ba gaya na ko ang flow rate kung time. Ang naka is the period of time. Like naka certain period of time, ang ginaihap lang nimo pila ka buok ng labay nga sakyanan within that period of time. Kung ang imong ihap kay example, ginaihap nimo ang number of sakyanan nga mulabay sa kaning length of segment, ang imong makuha kay density. Example, na mulabay nga sakyanan within that specific length of roadway section. So, ang imong nabuhaton is the number of vehicles within that length of road section divided by the length of the road section. So, kumbaga imong unit ng makuha is the vehicle per kilometer. Yan na, vehicle per meter. Okay, so that is density. Okay, so I hope klaro to siya na. So, muna siya ato ang flow rate and density. So, medyo na po yung flow rate diri sa traffic engineering. So, na po tayo ginatawag nga kanang average length of vehicle. Okay, kaya napatay lang formulaan nga magamit ka og average length of vehicle. So, for instance, mo nimong average length of vehicle. So, kumbaga, nakay nga na. So, nasa sila yung mga average length of vehicle. So, to calculate the number of vehicles, imo lang buhaton, kay imo lang kwaon tanan sum sa average length. So, sum of all average vehicle length. So, bali, kani siya, length ani, plus kani, plus kani, plus kana, plus kana. Muna yung sum of all average vehicles length. Divide lang nimo siya sa average length. So, meaning, makuha nimo kung pila ka vehicle tanan. Okay? Sige na lang. So, that is the number of vehicles. Pero ang density, di ba, equivalent man siya sa number of vehicles over the length of roadway. No? Kung ako na siya ibutang diri, so may mo siya yung unan. So, karon kung ako na siya i-rearrange, bali na ko sum of all vehicles, of all average vehicles length, over sa length of roadway section times the average length of vehicle. No? So, kaning imuhang sum of all average vehicle length over the length of roadway section. So, sometimes term nato na siya as RL, no? The ratio of length. Okay? Kanang sum sa tanan average vehicle length over sa length sa imong roadway section. So, that is your ratio of length ang term. So, divide lang nimo siya sa average length of vehicle, then na density. So, this one is also another formula nga atong makita sa traffic density. Okay? So aside ani napud tay mga relationship na between sa flow rate, sa density o sa space mean speed mo na yung formula. Q equals K then space mean speed. So this is your traffic flow, this is your traffic density, this is your space mean speed. So nasa sila relationship na. Q equals K times US. Okay? Ayan. So kung ako na siya i-rearrange, di ba pwede man nato na siya i-kuan kanang i-divide og Q tanan. So may mo siya 1 equals sa divide og Q tanan. So Q over Q equals sa ayan eh. So may mo siya 1 equal K. I-divide na po na ako ni tanan og K. So muna siyang gama na kani.
So mo ni siya na. So kaning 1 over k nimo, that is your spacing. Okay? So kumbaga ang formula sa spacing o vehicle is space means speed over traffic flow, or that is just a reciprocal of the traffic density. That is your spacing o vehicle. So another formula pwede siya na ako lang siyang gi-relate lang sa Q equals KUS. Okay? So kanang spacing o vehicle, so muna to siya na. Ang ato makita kay 1 over k. Katong 1 bali mo to imuhang kilometer. Okay? Usually kilometer per vehicle mo gani. So kung gusto nimo meter, so mo to multiply lang kag 1,000. Kumbaga kaning 1,000 is just a conversion factor from kilometer to meters. So mo gain na katong US, the U average is your space mean speed over the flow rate. Or the average speed of the passing vehicle, and then you have the flow rate and the average density. So muna makita na itong formula mo, itong 1 over k or US over Q. So karon, kung akong ibutang si S diri ana, like 1 over S, so kumbaga k is equal sa 1 over S. Okay? So bali k ni siya na. Ayan. Kana siya na. So, kani makuha nato diri kay capacity ug traffic flow pareho naman. So makita nimo na kay kanang velocity man di ba? Nya kani kay spacing. So mo na siya ang formula nga imong ginagamit diri sa capacity, which is also a traffic flow. Pero sometimes ilang term kay capacity lagi na pero traffic flow ug gyapon. So na siya velocity, kani nga velocity is again the space mean speed. This one is the spacing. Moning 1 over S sa US. So again, kaning 1 diri kay ano siya, kanang conversion. So mo siya meters. So napud tay formula ngayon na velocity times time plus the length, no. Tungod na siya sa ano. Ang S is the average center to center spacing of vehicle in meters. The average V is the average speed of vehicles. L is the length of one car, and T is the reaction time in seconds. So tungod na siya no. Kani nga formula kung ato ni siyang i-visualize. Kani. So kung man na siya like nakaisakyanan diri. Oops. Like nakaisakyanan no. Then uning kalsada. So ang imuhang L kay mo na imuhang length sa isa ka sakyanan. So L ni siya. Ayan. So ang kanang velocity versus time kay ang kanang T nimo kay perception, reaction, perception, identification, emotion, volition man ano, the PIEV time. So kung unsa tong velocity nimo ani, so ang iyang distance nga ma-travel padulong dire, that is velocity time. So kanang spacing kay kanina siya. So kumbaga kung manukad ka dire sa front niya, so tawan po na front, no? Front to front din na siya. So that is your spacing. Pwede po sa likod manukad na parehong gapon yung story. For example, back to back na. So okay ra gyapon. Kay kani L man ni siya. Nya kani velocity times time gyapon. Pwede po siya center to center na. Pero nga storya. So like center to center provided nga pareho siya og ano, kanang pareho sila length. Okay. This is also L divided by 2, L divided by 2. Yan na po kay velocity versus time. Pero kung center to center, applicable lang siya for balik kanina formula is only applicable for ano, kanang the same sila og sakyanan. Pero mostly ang assumption kay pareho sakyanan, di ba? So mo tong L over 2, L over 2 plus V over T. So kanira gyapon. So it could be front to front, rear to rear, or center to center. Pareho lang. Let's have an example.
So along in a 2 kilometer portion of Cebu South Super Highway, the following observation were taken for 5 vehicles. So unsa daw ang space mean speed? Yeah, unsa ba daw ang time mean speed? Okay, for the first one, space mean speed. So bali given ang mga series of given series of time of passing, so nakay T1 nga 93, 131, 87, and 113. So karon ang imong buhat na pagkay 136. So yung buhaton na kanila mga time, imong silang ipang-add kung ano mong average na. Ayan. So makuha nimong average. Kung mogamit ka og average nga time, so makuha nimo si space mean speed. Okay? So bali diri sa problem, nakay ti average na nga 112. So kanang 112 nimo, multiply lang nimo siya sa 1 hour, which is equivalent to 3,600 seconds para may mo siya hours. So na kay distance nga given 2 kilometer no. Given na siya sa problem. Along a 2 kilometer yan na. Yung sa nakasugod pa lang. So nakay distance nga 2 kilometer, masolve nimo si space mean speed which is naka kilometer per hour. So therefore you have 64.31 kilometer per hour. So muna siya imong answer. And then the next one is the kanang time mean speed. So mao ra magyapon nga data no, ang distance nga gina-measure is 2 kilometer. I mean the length of roadway section is 2 kilometer. So para makuha nimo si time mean speed need nimo og spot speed. So di ba ang spot speed kay distance lang over velocity. That's why nakay distance nga 2 kilometer over the wait lang. So nakay distance which is equal sa velocity times time. No? So meaning ang imong velocity is distance over time. So kung mo iyang time, so nakoy 2 kilometer over time in terms of hours, conversion ng balin eh. So spot speed balin yan eh. Pag mo kag spot speed meaning kanang speed yun niya ba. So that is your spot speed. So mo po dire 2 kilometers over 131 convert to hours. So nakay kilometer per hour. 2 kilometer over 87 convert to hour. Nakay 82.759. So mo po dire na. So 2 over 113 convert to hours. So nakay 63.717. And 2 kilometer divide 136 convert to hour. So nakay 52.941. So kumbaga na kay mga spot speed. So since na kay mga spot speed, to calculate the time in speed, you just take the average of your spot speed. So atong kuha ng mga average na nila. Ayan. Sum up. Then that is your time in speed. So again, the space mean speed na siya. Ay, sorry. The spot speed ang time in speed. So balik ta dire. Amo na ni, na. So mo man nilang mga spot speed na. Yan. Yan, divide lag natog 5 kay 5 ra man kabuok. So na kay 66.36 km per hour. So that is your time in speed. Okay? So I hope klaro. Pwede na ito i-caltech na, like para din tasig solve. Kay total average siya magyapon tanan. Balikan na. Okay, pwede na ito ni siya ibutang sa calculator. So again, ang unit, kung based dito sa akong calculation, naka-hours man tanan, pwede natin himog hours na lang eh. So kumbaga, mato na lang ta sa mode 3. Sige, guwapo ka ako na, mode 3, 2 na lang, isa na lang nato. So bali ako ang x, that will be my time. So 93 in terms of hour, divide na ko og 3,600. So hours na ni siya. Okay, so kani siya. Then 131 divide 3,600. Next 87 divide
3,600. Then we have 113 divide 3,600. And 136 divide 3,600. So, bali, in terms of hours na sila. Mga time ni siya. Time na sila. So, makuha na nimo ang space mean speed. Pero ako na lang siya isahon para gusto ko solve si time mean speed diretso. So, ako na lang buhaton kaya mo diretso ra pug ko og distance. Itong gibuhat ko na ito na. Distance divide sa time. Ang time which is 93 divide 3,600. Kumbaga, distance over time. Time in hours. Okay? So, kumbaga, naka-kilometer per hour. Next, 2 kilometer. Kanina siya, ingin sa problem. 2 kilometer portion of highway. So, 2 kilometer divide 131 divide 3,600. Again, i-divide na to siya 3,600 kay para hours ang iyahang unit. Okay, next, 2 divide 87 divide 3,600. Next, 2 divide 113 divide 3,600. Next, 2 divide 136 divide 3,600. So, ana siya. So, once mabutang nimo na nga data, so, balik ka ng answer. So, muna itong answer, di ba? 64.31 para sa space mean speed. So, to calculate the space mean speed, di ba, ang time average kay na diri sa x. So, ito lang buhaton, kay katong 2 km, divide lang nato sa average. Kung baga, ito lang ka sa ups, ito ka sa variance, ito ka sa 2. So, the answer is 64.3. Okay na. Tungod na siya sa decimal. Okay. Then, next, kay bukuha na to si spot speed. Kanina mo itong gibuhat og A na. Then, para makuha na to si time in speed. So, to calculate the time in speed, sumuha na siya. So, pwede na ta y average. Okay, average naman sila. So, ito sa ups, then variance, then time. So, the result is 66.36. Okay? So, yung una na naman, na? Isa ba another example? So, two sets of students are collecting traffic data of two sections AB of a highway 200 meter apart. Observation at A shows that 5 vehicles pass that section at interval of 8.18 seconds, 9.09 seconds, 10.23 seconds, 11.68 seconds, and 13.64 seconds respectively. If the speed of the vehicle were 80, 72, 64, 56, and 48 kilometer per hour respectively, so compute the density of the traffic in vehicle per minute, the time mean speed, and the space mean speed. So ako sa solvon using conventional. Okay, to calculate the density, di ba, number of vehicles naman siya over the distance. So, since nakay distance nga given, 200 meters, nakay vehicles, hindi makabuo. So, that would be 5 over 200 lang. So, 5 over 200, so nakay vehicles per meter. So, multiply lang ta og 1,000. Kay conversion factor naman eh. So, like nakay, kanang murag yun na 5 vehicles, this is 5 vehicles over 200 meters. So, kanang meters ni mo na siya i-convert sa kilometer. So, natong nakay meter, cancel out. So, bilan ka og vehicle per kilometer. So, that's why nakay 5 over 200 over sa 1,000. So, pwede mo natin isaka, di ba? So, matong may mo siya yun times 1,000. So, therefore, you have 25 vehicles per kilometer. So, for the time mean speed, so, ano itong gaya na, no? So, nanakay mga spot velocity, di ba? So, kanin na lang diretsyo kay
Spot speed naman. So, naka 80 kilometers, 72. These are all given. 64, 56, then 48. No? So, yung buhaton, you just take their average. Medyo pilit ko. Medyo lag ako. Ano. Ayan, kung ano yung mga average, no? Mga spot speed man doon nila. So, bali, una nila. 64 na. So, I think una ko na butang. Ako i-solve. So, the result is 64 km per hour. So, sa ito lang buhaton kay diretso lang tayo sa ano, sa calculator. So, mato lang ta sa mode 3. Ilang grabe kalag na. So, dito po lang ako. So, mode 3. 2 lang gyapon para isara ka ano, butangan. So, na ako'y 80. Wala. Wala sa naman. Bugat ata siya. So, this is 80, 72. We have 64. Then we have 56. Then we have 48. Okay na na. So, 5 na. So, kumbaga, we have average lang nila. So, ups, 8, then, ups, 5, yeah, 2. Diba, iputan mo sa X. So, X average. 64 kilometer per hour. Next is the space mean speed. So, for the space mean speed, so, di ba na series time given, katong 8.18, no? 9.09, 10.23, and then 11.68 niya, 13.64, no? So, imo lang kuha lang average, niya mo imong gamiton sa distance equals velocity times time. So, kung natong average nila, sa tanan, then take their average. So, kung mugamit ka og distance equals velocity times time, then your time is average, then the velocity becomes your space mean speed. So, therefore, the result, so ako lang ikuha ang average mo ni 10.566 convert to hours. Then, using this formula, so 200 meters man, so meaning that is 0.2 kilometer. No? So, naka-space mean speed, niya, kanina, solve mo nga hours dire. So, 0.00293 per hour. So, naka-68.143 kilometer per hour. Okay? So, pwede to i-solve siya using siya na po lang. Balik ka din. So, bale, ano na lang to sa apps data. Pag niraga po niya data. So, this time, kaning mga time akong ipambutang na rin. So, kumbaga na ako'y 8.18 divide 3,600. Next, 9.09. Lovely. 3,600. We have 10.23 divide 3,600. Okay. 11.68 divide 3,600. And then 13.64 divide 1,000. Okay na. So, nakuha, nabutang na nimo imuhang time. So, kumbaga na kay 0.2, bali 200 meters, 0.2 kilometer. So, divide lang nato sa y average. So, that is, okay, dahil lang yun, 0. Okay, nasave ko time. Ay, wait lang. Ups.
1,000. Sige na, nauna ka. Oo, no? So, bali, 13.64 divide 3,600. So, pareho na sa dagway. So, itong distingan balik. So, this is 0.2 divide ups, then 5, then 5. Pareho na. So, 68.16 kilometer per hour. Okay, thank you. Shame. So, ilang ako sa icon kay medyo naghang akong galag siya. Hindi na. Ang stop presenting